guys, you're in a nutshell with me, Ina. Isa na namang inspiring story ang ating pag-uusapan in this episode. Nako, ito. Okay, nagpunta ng Canada, single mom siya. Alam nyo, I can just imagine na doble mas mahirap kung ikaw ay magka-Canada. Mag-isa, wala kang kapartner, tapos meron kang mga anak na kailangan mong dalhin dito. In this case, ngayon lang ako nakarinig, na-sponsor din daw niya hanggang apo niya. Tama, dependent ng dependent, gano'n lang nangyari. And then, she was a temporary foreign worker, na ngayon, guys, ang ganda, meron po siyang a successful chicharon business. Baka nakita nyo na yan, ang kanyang mga produkto sa inyong mga grocery. Alam nyo ba, ang kanyang business, inumpisahan lang po with $150. O, diba? Nakaka-impress. At ngayon, ayun na nga, we can find it on shelves in different groceries across Canada. O sige, puntahan na natin ang ating bisita, Sharon Bernabe. Hello, Sharon. Hello po, Miss Ina. Good morning sa inyo. Sabi ko nga, Ina lang, ikutin Okay. sa ate. Okay. Okay. Ano ba? Umpasahan natin sa kwento mo muna, By the way, bago natin puntahan yung kanyang chicharon business. O sige. Gusto ko to, single mom. I can just imagine how difficult it is, makikipagsapalaran ka as a single mom. Iniisip mo pa yung mga iniwan mo syempre muna anak sa Pilipinas. What brought you to Canada? Yung sister ko kasi, yung eldest sister namin, nandito na siya. So that time, nagbabarko ako for 8 years. And then sabi niya, uwi ka ng Pilipinas kasi may hiring sa Burger King. Sabi ko, ayokong, iniisip ko noon, ipagpapalit ko ba yung barko? Kasi I'm a seafarer, working as a server sa cruise ship. Okay. Tapos, sabi niya ganun, uwi ka kasi may parating doon na employer, mag-held sila ng interview. Tapos, tamang magbabakasyon ako noon sa Pilipinas. So, nung nasa bakasyon ako, nagpa-interview ako. Tapos sabing ganon, we will gonna call you after 1 month para update. Kaya lang, syempre, meron akong schedule sa barko ulit. Sumakay pa rin ako ng barko kasi mahirap iwan talaga ang barko. Oo, maganda rin ng sweldo, di ba? Oo. So while I'm in the barko na ulit, na nagbabarko ako, nag-email yung employer dito. Sabi niya ganon, can we held an interview to you? Sabi kong gano'n, nasa barko ko. So, ang ginawa ko, ang pasok namin is 5 o'clock ng gabi, nagpa-interview ako ng 4:30 p.m. Tapos, sabing gano'n. Virtual? Oo, virtual na lang habang nandun ako sa barko. Tapos, after a month, sabi nilang gano'n, okay, uwi ka na ng Pilipinas kasi i-issuean ka na namin ng that time work permit yata o LM mo. Oo. So yun, umuwi na ako ng Pilipinas and then doon na ako nag-intay ng schedule ko pabalik dito. Ang nakakuha sa akin nun is ang Burger King. Everything is free, wala kaming ginastos na bayad sa work permit. Yeah. Ang pinakaginastos ko lang that time is yung medical sa Pilipinas na 15,000 pesos. Pati yung airfare sagot din nila. Yan. What year was that? 2012. 2012. Okay. Tapos, paano pala yun, Curious ako, paano yung time mo with your children? Nung nasa barko ka, every when mo nakikita yung mga anak mo? Pag nasa barko, every 7 months, pwede ka umuwi ng Pilipinas and then bakasyon ng minsan 1 month, minsan 2 months. Minsan nga, pagka medyo minalas-malas ka pa, 3 weeks lang eh. Okay, every 7 months at least. Every 7 months. Syempre naisip mo na kapag ikaw ay mag-Canada, medyo uncertain, mas malayo o nasa paano yung adjustment mo dun sa mga anak mo? And how old were your children back then? That time, parang yung pinakabunso is 6 years old that time. Okay. Tapos, kalimutan ko na edad eh. Basta, ang tagal na. Basta, nung nakuha ko sila, yung panganay ko is kaka-turn lang ng 18, tapos yung pangalawa is 17, and yung bunso is 6 years old. I see. After 6 years, actually, 3 years nung nag-file ako ng application. Okay. Can you share with us, paano ba, kapag, ano ang pakiramdam mo nun?
Single mom ko, but at least pala meron kang sister dito, no, na kasama. Oo. Pero yung Swerte sa mga, oo, sige. swerte ko lang yung mami ko ang nag-aalaga sa mga bata. So, Ayun. once na alagang lola, siyempre medyo ano na yung kalooban ko na maaalagaan sila. Pero ang laking adjustment kasi after 2 years yata bago ulit ako nakapagbakasyon. 2 years. Unlike sa Okay. barko na 7, 6 months lang, makikita ko na sila. Okay. Sabi mo, no, ang hirap iwan ng work mo sa barko. Mm. Pero so paano yun? Ano yung, can you give us a comparison? Ano, bumababa ng husto yung income mo for the meantime? Gano'n? Hindi, sa barko talaga is masaya, tsaka maganda rin talaga ang kita, ang hirap iwan. Pero lagi kong iniisip yung pang long term. Kasi sa barko hindi mo makukuha yung family mo. Dito sa Canada, number 1 sa kanila is family reunification. Kaya nung trinay ko, sabi ko lumalaki na, medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko naman makasama yung mga bata. Ayun. Eto na kami. Ayan. At pinrasis mo yun, DIY. Oo, kasi Oo. that time, I was temporary foreign worker ng Burger King. Syempre, ang sahod lang namin noon is $14 yata per hour. Oo. So, nag-inquire ako sa consultant, like 2,500 processing fee, 1,500 each person. So, 3 yung Oo. anak ko, plus may isang apo. So, ang iniisip ko nun, parang kulang-kulang is 7,000. Oo, mabigat na yun. Kaya lang 7,000. Kung i-imaginein mo, i-divide by mo yun kung ilang oras mong pagtatrabahuhan. So $17 yes, 7,000 parang magtatrabaho ako ng 6 months ng libre or Grabe, 5 no? months ng libre. Sabi ko hindi pwede, hindi ko kaya yon. Tayo Oo. nga pag TFW, minsan pagka-akinsi ang sweldo, 11 pa lang, $20 na lang ang pera mo. So paano ko Oo. ma-afford yung magbabayad ako ng 7,000 kung pwede namang i-DIY? So ang Oo. ginawa ko, pumunta ako ng library. Pero una pala pumunta ako sa Edmonton Catholic Service kasi tumutulong sila ng mga gustong mag-process ng papers na walang pambayad. Ayun. So, Okay. sila yung nag-guide sa akin. Tapos pag gumagawa ako ng mga papers sa library ako kasi yung laptop is ang hirap mag-upload ng PDF, JPG, yung Oo. mga ganung JPEG. Kaya sa talaga ako sa library ako, every off ko, nag-i-spend ako at least 5 hours doon. Yun, okay. Alam mo guys, sa viewers natin, I think meron pa rin ganyang mga organizations that offer assistance kung gusto mo mag-file ng application for free. Sa inyo nanonood na baka may alam kayo, ilagay niyo diyan, 'di ba, sa comment section para makatulong sa iba. Again, yung libre ba, natutulungan ka sa pag-a-apply mo ng kung ano-ano. Yan, kunyari kukunin mo yung anak mo, tulad ng ginawa ni Shad. Okay, 2 years late. Ay, ilang years ka nun bago nakuha mo sila? At saka ano ng status mo nung kinuha mo sila? TFW pa rin? Temporary PFWO kasi express entry ako nag-apply eh. May PNP, AINP tawag namin noon. Na-approve ako sa AINP, tapos na-approve din ako sa express entry. Okay. So, ang iniisip ko kasi pag AINP, habang hindi ka na PPR, nakatali ka sa employer mo, which is okay lang naman. Pero kung meron ka namang ibang source, katulad nung sa express entry, parang 6 months lang kasi, pwede ka nang ma-PR, unlike AINP na 1 to 2 years pa. Syempre, kung sa employer mo lang ikaw, hindi ka makakapaghanap ng second job. Alright, okay. So, nung pinili ko express entry, as soon as nabigyan ako ng AOR, nag-apply na ako ng open work permit. So, nagdadalawa na ngayon yung job ko after ko nang makareceive ng AOR, after kong makareceive ng open work permit. Oo. Uy, mahirap pagkasyahin ng sweldo yata ng isang, kunyari nasa Burger King ka, 3 yung sinusustento. Oo. Totoo. Tapos meron pang kailangan mong magpadala sa Pilipinas, may pinag-aaral ka pa, meron ka pang babayaran dito. Syempre may expenses din naman tayo. So mostly nun talagang pag 12, I only have like $20. Iisipin ko,
ano bang gagawin ko rito? Pambibili ko ng pagkain o bibili ko ng bigas? Kasi Oo. mostly ang ginagawa ko na lang, pambibili ko ng bus ticket kasi ganun eh. Oo. Tapos, syempre, kailangan mo i-save yung $15 sa bus ticket kasi winter that time. Oo. Tapos, dahil sa Burger King, libre naman yung food as a supervisor. So, parang halos araw-araw. Free Araw-araw ka ba? and Whopper. Oo, oo. Okay, well, now, things have definitely changed. Mm. Papakita natin, hindi na po nagwo-work sa food. Hindi, nasa food industry Nasa pa rin pala, no? Oo. Pero hindi ka na sa service, kumbaga. Hindi na. Papakita natin, ito po ang Facebook page ng kanyang negosyo. Baka nakita nyo na nga ito, no, guys? O, ito. Yan. Authentic Chicharon and Bagnet of Pampanga by Chef Carl. O sige, mabilisan mo na lang i-explain sino si Chef Carl, bakit nandiyan ang Actually, siya po yung ex-partner ko, pero galing po talaga sa family niya yung recipe ng Chicharon Bagnet. Kaya I'm still very thankful sa buong family niya hanggang ngayon. Ayan. Okay, so ex-partner na guys huwag na natin pag-usapan. Yung nga lang, nakakatawa at least, no? He let you continue Ay, on with oo this business naman. kasi guys, basta they started this business together when they were still in a relationship. Ayan. O, tignan nyo guys. Saan available tong chicharon mo ngayon? Sa Filipino stores dito sa Edmonton, meron. Tapos, meron din ako mga distributors sa Vancouver, sa Toronto, sa Prince Edward, sa Saskatchewan. Tapos, sa Yukon meron din ako. Tapos yung iba hindi ko na alam, minsan sinesend na lang nila sa akin, sis, nakita ko yung product mo dito sa Filipino store, dito sa gantong province. Oo. Uy, meron din ganitong, hindi lang pala chicharon. May sisig. Ready to eat na sisig. Oo. Aba, okay teka. Ano pa ba? Meron din chicken skin. Nako po, gustong-gusto ko pa naman yan, pero bad, no? Nako. Papagalitan na naman ako ng asawa ko. But anyway, okay, ito na ang impressive, ano? You started that business with $150. Yes. Paano? Sige nga, ikwento mo, paano kayo napunta dyan? Nag-start yun nung pandemic since parang family business na nga ng ex-partner ko sa Philippines yung Chicharon Bagnet. Sabi kong gano'n dahil alam mo pag nasa bahay ka lang pag pandemic. Sabi ko, chef, bili ka nga ng pork skin dito sa TNT pa that time. Sa TNT try nating mag-business. So bumili siya ng pork skin. Kaya lang wala siyang laman. So yung 150 naming puhunan, na sayang pa yun 100 kasi nga ang pangit, kailangan magandang quality kasi kailangan may laman. So ang natira is $50. Sabi ko, itong $50 natin, try mo pa ulit, bumili ka sa Seafood City yung may laman kasi kailangan may laman. So yun na nga, bumili siya and then nagluto, nung una pa 10 and then nung nag-try kami after 10 sold out kagad. Tapos sabi ko, okay. Nung nag-try ulit kami ng another like 30 packs, hindi pa siya naluluto. Sold out na. Sabi ko, mukhang eto na yata yung business na para sa atin. Hanggang after 2 months, 3 months, dumami na sila ng dumami hanggang marami ng reseller hanggang ngayon. Oh, wow. Alam mo kung isipin mo, parang $50 lang pala yung actually, $50 lang kasi nagkamalit yung $100. Tapos nagluluto pa kami dati is sa bahay. Parang ang liit ng talya at kawali namin. So parang tinabi ko pa nga yung talyas, yung kawali na yun, 2 lutuan kasi tinabi ko hanggang ngayon yun kasi yun yung isa sa mga kwento ng authentic kung saan kami nagsimula. Ngayon meron na kaming 6 na big talyase. Tapos hindi na kami sa bahay nagluluto. Meron na kaming nirerentahang commercial kitchen. Kasi alam man sa Alberta, masyadong mahigpit sa mga Alberta Health, yung mga ganun, kompleto. Kailangan kompleto ka ng business permit. So yun ang mga kailangang ipaghandaan mo pagka mag-start ka ng business.
Oo. So, hanggang Mahirap ba? nanganak na siya, oo, nung O yan, no? Oo. ayan, Dahil, ayan na. Nanganak oh, na ng nanganak, nagkaroon na ng ibang products, chicken oh, skin, yon. ayan. Paano yung ano, no? Inaral mo na lang, I guess, as you went by, no? Kung paano yung pagnenegosyo, paano ka nagkaroon ng resellers, paano mo kinontak yung mga grocery para ibenta nila yung Ay, oo, produkto. oo O nga, yan, sige, i-share mo yan. maganda istorya. Yung pagkakaroon ng mga resellers, parang naging yung word of mouth. Mm-mm. Kasi parang wala naman akong ganong kilala nun sa Edmonton dahil nga most of the time nagwo-work lang ako. So yung ano ko, yung community ko, parang yung mga nagwo-work lang na busy-busy kami. Pero nung nag-start akong mag-business, parang eto nakilala ko yung mga Filipino community mga nagbi-business. Tapos pag natikman nila yung chicharon namin, mag-i-start na magtanong kung paano maging reseller hanggang ayun na nagkalat-kalat na siya pero yung pinaka-struggle ko noon is yung in-start kong introduce siya sa Filipino store. Oh, sige, Kasi bakit? wala naman akong experience sa business. Oo. Hindi ko alam kung paano bang makipag-negotiate, kung paano ba i-alok yung products. So, ang naalala ko, ang kwento nun ni Chef, tinanggihan, siya lang kasi minsan inutusan Nagpupunta. ko. Oo, tinanggihan daw siya. Sabi kong ganun, Han, tinanggihan ka. O kasi sabi nila meron na raw silang gantong chicharon. So sabi Okay. ko, o sige, itatry ko ako naman. So ang ginagawa ko noon, halimbawa, nagpapamigay ako ng isang gantong chicharon, lalagyan ko ng calling card. Hindi ko sasabihin na baka gusto niyong kumuha, ganito. Ang sasabihin ko lang, baka gusto niyong itry, dalhin sa tindahan nyo, tapos kontakin nyo na lang po ako pag nagustuhan nyo. Para at least parang hindi ka nagmamakaawang. Oo, oo, okay. Kailangan kasi minsan, maramdaman din nila na kahit papano, proud ka sa product mo, pero hindi mo Oo. kailangan ipilit. Ayun, tapos isa-isa na silang tumatawag. Aba, so it Oo. worked, ah? It It works worked. yung siyempre kailangan mong pasample. Kailangan muna nilang matikman kung masarap yung product. Tapos sila na mismo yung kusang tatawag sa'yo. Okay. And So, so far, it's good naman. ang galing ano. So, since the pandemic, I'd say about, 4, 5 Oo, 4. years, mga Going ganyan. to 5 years na. Thank you, God. Oo. When did you quit your full-time jobs to focus on this, business? Akin, after, medyo malakas kasi yung loob ko, after 7 months, nag-quit na ako sa job kasi parang nag-work ako nun sa isang restaurant, I'm a server. So parang minsan pag may nagte-text na pwede bang umorder, hindi ka naman pwedeng bukas ng bukas habang nag-work ka. Sabi kong ganun, it's either tatalo na ba ako? Kasi busy na eh. Minsan pag hindi mo na-replyan, hindi na magre-reply ulit, hindi na ulit mag-i-inquire. So sabi ko, kailangan ko alagaan to. Correct. Tatalo na ba ako? Iwan ko na ba tong work ko? Sabi kong ganun. Pero sabi ko nga, minsan pag nakakatakot, doon ka na tumalon eh. Pag nakikita mo Oo. yung magandang, ang dami na kasi nagme-message. Although nakakatakot kasi syempre pagka nag-work ka, yung income mo every Alam mo 15 minutes, dadating. oo, Oo. darating. So sabi kong ganun, lalakasan ko na yung loob ko. Total naman, marami namang work sa Canada. So pag hindi nag-succeed dito sa negosyo, di balik na lang ulit sa work. Pero inisip Oo. ko, siyempre pagka umalis ako, gagalingan kong maigi. Huwag ka Correct, nang correct. babalik. Galingan mo na. Give your best shot. Oo. Meron ka din bang mga tipong commercial clients? May mga gano'n eh, 'di ba? Baka restaurant, nag-o-offer sila, tapos ikaw yung nagsusupply ng chicharon nila, mga gano'n. Mostly packaging lang talaga ako eh. Oo. So nilalagay ko lang sa mga store nila. Pero minsan may na-order sa akin ng mga tray-tray. Lalo ngayon pagka camping, iba yung size, yung pang-camping, yung mga tray-trays naman. Oo. Pero mostly naka-focus ako sa stores tsaka yung mga distributor and resellers. Yung mga Oo. nagla-live selling yan, sila Oo. yon. Sa US may nakita ko eh, sa Oo, mga meron. may sa US ka na Oo, rin. meron akong sa US doon. Oo, ang galing naman ano. O 'di ba guys, for TFWs, 'di ba? Actually, nung isang araw o yesterday lang ba, meron akong episode, no? Na Oo nga, gano'n napanood din, ko rin. TFWs,
Naging negosyante. Iba naman 'to, hindi sila food business. Isipin mo naging tattoo shop nga Oo ang nga, kanilang eh. negosyo, ang galing. Oo, so it is an option for TFWs. Yun nga lang, lakas ng loob talaga ang kailangan 'no, maging negosyante. Oo, Mm. may tips ka ba para sa mga ibang alam mo yun, feeling ko merong ilan na may product in mind, pero Totoo. takot, 'di ba? Anong Oo. ma-advice mo sa kanila? I-try nyo lang ng i-try. Wala namang masamang mag-try. Ang mas nakakalungkot, yung hindi nyo trinay and then suddenly, pwede rin pala kayo maging successful doon. Oo nga, eh. So, kamusta ang ano Dasal ngayon? lang. Dasal syempre. Kasi Oh, nung time na, meron ding time na pinag-resign ko na rin yung partner, yung ex-partner ko. May time na after a year, hindi kami nag-busy, nagkakasisihan na kami kung bakit ko siya pinag-quit sa work. oh, Naisip ko, oo, meron ng gano'n na parang, kung oo, hindi mo ako pinag-quit sa work, di sana ganito. Kaya lang syempre, ang pagnenegosyo, merong slow, merong malakas, oo, merong tipong mapapasisi ka, tama nga bang nag-quit ako? oo. Kaya lang, andito ka na eh, gagalingan mo na lang. Correct, Yung correct. ano, yung Oo, talagang pagdadasal mo rin na sana tuloy-tuloy yung pagdating ng customer, ng reseller mo. oo. Oh, how has naman 'no, sige without giving me specifics, I assume business is doing well. Kumbaga kumpara dun sa kung hindi mo iniwan 'no, yung pagiging Oo. server at that time, times 3 anong bumabalik sa'yo ngayon sa kita mo dito sa iyong negosyo? Ano na siya, awa ng Diyos, 4 digit. Five Oh, digit a month. 5 digits a 5 month. digit a month. Nice! Oh, 'di ba Awa guys? na. And At it ito pa po, sa ngayon, for almost 1 year, I do have like 4 staff, 4 to 5. Meron na akong taga-packaging, meron na akong taga-pork slicing, meron ng taga-deliver. Kaya oh, lang, ang pinakamahirap na portion is ako yung nagluluto ng 6 talyase, like 40 kilos each talyase. oh, araw-araw ka Kasi nagluluto, gano'n ba 'yun? every other day. Okey, oh, Kasi marami secret ng, recipe, gano'n ba? oo, andun ang recipe kasi andun yung recipe yung masarap na chicharon nasa paghahalo ng pork skin. Ayun, okey. Oh, Kaya ito, guys, pumayat na ako dahil sa paghahalo. Oh, 'di ba? Mm. Okay. Oh, so yun guys, I hope this inspires some of you, yung mga nag-iisip kung dapat bang ituloy yung negosyo, take it from her, 'no? Kailangan lang talaga lakas ng loob. Naniniwala ako na ang mga Pilipino napakaraming talent niyan. Oo, Oo. isipin niyo 'no, mali pa pala title ko, $50 lang yung umpisa. 150, nagkamali pa yung 100. $50, o ngayon her income, ano pa 'to, neto na 'to nung mga kailangan mong paswelduhin, o 'di Oo. ba? O 5 digits na, sino magrereklamo ka pa ba dun? Pagka tipong hindi pa kayo sure, medyo timingan niyo muna kung, wag muna kayong umalis sa work niyo, bigyan niyo ng Mm. oras pa rin, kahit papaano part-time niyo yung gusto niyong start na business. Tsaka kailangan, tawag dito, yung ano kayo sa Filipino community. Networking, Oo, maganda 'yan. hindi naman networking, yung parang lagi kang present sa mga Filipino community para makakilala ka ng mga maraming tao. Yun, Yan, magkakaroon ka ng maraming koneksyon. Tsaka siyempre yung pakikisama, kailangan mabait ka. Mm. yan, oo nga naman. Okay, well, thank you so much, Sharon, for sharing your Ah, story with us. Thank you rin po, Miss Ina. Naku, Naku, Ina. akala ko suplada ka. Nanonood ako kahapon ako sa tattoo, talaga. Sabi ko, nakakatuwa, TFW rin sila. Sabi ko, tapos, nag-email ako. Sabi ko nga, i-try ko nga. Oh, After 'di ba? 15 minutes, Oh, may mabilis reply naman ka na. mag-reply. Oh, guys, kaya sinasabi ko, yung Oo. gumagapang na email na yan. Eto, Email maniwala kayo. kayo dyan sa email na yan. Nag-try lang ako reply. Tapos biglang schedule. Sabi ko, hindi pa ako ready, pero sige na nga. Tama eh. Okay. O, tignan nyo guys, patunay yan, mukha lang ako Oo. suplada siguro, no? I won't blame you. Okay, thanks guys. Again, maraming salamat, Sharon, for You're this welcome po. story. Yun, we'll see you guys in the next one. Thank you, Thank you. bye! Bye.